So hanggang ngayon, mga sangkay, pinag-uusapan pa rin po talaga itong pagputok ng ikatlong digmaang pandaigdigan. At isa po sa binabantayan dito, mga sangkay, ay yung galaw ng bansang Amerika at Russia. At ito, may update po tayo mula po sa international news. Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. How are you guys? Ayos lamang po ba tayo dyan? Shoutout ka pala sa lahat ng mga Solid Sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, #Solid Sangkay. Alright, bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na dito sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto na mga sangkay. May update po tayo regarding po dito sa napipintong pinangangambahan o kinakatakutan ng buong mundo. Itong World War III na talagang namang delikado to kung magkakataon, mga sangkay, na mangyayari. Ito yung update dyan, mga sangkay. Ayon po dito, si Trump at Putin muling nagkausap sa telepono. So, ang tanong dito, ano na ang kanilang pinag-usapan? Kasi sa pag-uusap, pwedeng magkainitan, pwedeng magkaayusan kayo. So, ang tanong dito, anong nangyari, mga sangkay? Kasi itong dalawang to talaga, sila yung susi sa paparating na ikatlong digmaang pandaigdigan na sana hindi po mangyari, mga sangkay. At ngayon, ito, pakinggan po natin ang balita. Nagkausap sa telepono sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin. We had a call. It was a pretty long call. So we had a call. It was a pretty long call. We talked about a lot of things, including Iran. Ayun, mga sangkay, Iran. Kasi, alam nyo guys, ang Iran nangihingi na ng saklolo. Kasi gusto nga po nila gumanti sa bansang Amerika. Yung talagang matinding ganti. Kasi, tila bagang gusto ng Iran matuloy yung World War III. Pero ang Iran, tila baga tikom ang bibig, no? Ang Russia, tikom ang bibig sa Iran, mga sangkay. Na tila baga wala po silang plano na gumanti o ipaglaban ang Iran laban po sa bansang Amerika. And we also talked about, as you know, the war with Pati ang Ukraine na pag-usapan din. Ukraine. And I'm not happy about that. Hindi daw siya masaya. So, ano nangyayari? I'm not happy. No, I didn't make any progress with him today at all. Okay, tinanong siya kung ano nangyari. Mukhang hindi pa niya sasabihin kung ano yung progress. No? Ano kaya, mga sangkay? Kasi, nakaraan naman, puring-puri po, mga sangkay, ang Russia sa leadership ni Donald Trump sa bansang Amerika. Actually, ayos na ayos daw po sila, mga sangkay. So, sa tingin ko, malabo na sila ang pagmulan ng ikatlong digmaang pandaigdigan. So, ang isa pa sa susi dyan, yung bansang China. Kapag gumalaw ang China, naku, yari na, mga sangkay. Ito na ang pang-anim na pag-uusap ng dalawa mula nang maupong muli sa pwesto si Trump. Ipinahayagan ni Pangulong Trump ang kanyang pagkadismaya matapos ang pakikipag-usap sa telepono. My goodness. So, dismayado si Trump sa kanilang pag-uusap. Why, oh why? Nagkainitan ba si Trump at saka si Putin? Kaya pala ito sabi niya, mga sangkay. Ito, sabi niya, I'm not happy about that. I'm not happy. Hindi daw siya masaya. Yun pala yun, mga sangkay. Pagkadismaya matapos ang pakikipag-usap sa telepono kay Russian President Vladimir Putin kaugnay ng isinusulong na ceasefire deal sa Ukraine. Ayon naman kay President Trump, tila wala umanong intensyon si Putin na itigil ang pakikipagdigma nito sa Ukraine. I'm speaking to President Zelensky tomorrow, early in the morning, and I'm very disappointed with the... Naku, yari na. Ayan o. I am very disappointed with the conversation.
So ano? World War III is coming ba, mga sangkay? Bayan, no? Dismayado ang presidente ng bansang Amerika. Conversation I had today with President Putin, because I don't think he's there. I don't think he's there. And I'm very disappointed. Nako, yari. It's not, I'm just saying. Alam niyo, ang nagustuhan ko dito kay Trump, hindi siya yung tipong, yung parang pinapanipis niya mga sangkay kung anong nangyayari. Kapag disappointed siya, sinasabi niya talaga, hindi ko gusto yung pag-uusap. Siguro, mga sangkay, hindi sila nagkaunawan kasi ang gusto na nga po ng Amerika, matapos na yung digmaan sa Ukraine. Pero yung Russia, mukhang wala daw pong plano. Hindi ko alam kung si Putin nga ba, may mga kahilingan na hindi pinagbibigyan ng bansang Amerika. I don't think he's looking to stop. And that's too bad. Sinabi naman ni Yuri Ushakov, ang Foreign Affairs Advisor ni Putin, na kanila lamang tutugunan ng peace deal kung makakamtan nila ang kanilang matagal na nadudulot ng kaguluhan. Magugunitang makailang ulit na sinabi ni Trump na kanyang tatapusin ang anumang gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем. Medyo ano to, mga sangkay, medyo, kumbaga, critical to na sitwasyon. Kasi disappointed si Trump. Paano pag sinabi din ng Russia na disappointed ako kay Donald Trump? Di ang mangyayari dyan, mga sangkay, batuhan na po ng mga salita. At ang nakakatakot dyan, kapag nagpadala na po yung Amerika ng mga sundalo sa Ukraine. Kasi ang pagkakaalam ko, ang bansang North Korea magpapadala ng libu-libu mga sundalo papuntang Russia. So, talagang delikado itong sitwasyon ngayon ng ating mundo. Прекращение военных действий. Владимир Путин с своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле. Он также He also noted the readiness of the Russian side to continue the negotiation process. отметил Okay. готовность российской стороны продолжить переговорный процесс. Malamang mga sangkay nagkakaproblema to sa ano? Sa peace deal nila. Kung mayroon man pong mga, siyempre, hindi po yan agaran magkakaroon ng kapayapaan, yung tipong tapos agad. Malamang may mga request itong Russia na hindi po kayang pagbigyan. Nakatakda naman siyang makipag-usap kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa susunod na araw. Ayon sa mga eksperto, bahagi ng kanilang tatalakayin ang pagtigil ng pagpapadala ng Estados Unidos ng armas sa kanilang bansa. What about our bilateral relation with the United States and this support? Naalala ko na naman mga sangkay nung pinalayas itong si Zelensky ni Donald Trump sa White House. So I hope that maybe tomorrow or in close days, these days, I will speak about it with the President Trump. I don't know. I'm not sure that they have a lot of common ideas, common topics to talk because they are very different people. But if we speak about Ukraine, we supported from the very beginning the idea of President Trump, unconditional ceasefire. I said it not once that we are ready for any kind of format of meeting. And I think that in Russia only Putin real decision makers. That's why we need meeting on the level of leaders if we really want peace. Okay. So ang Ukraine ngayon nakumbinsi na po ni Donald Trump na tapusin na itong gera. Pero ang problema na naman ngayon ang Russia. So ang ibig sabihin lang nito, talagang ang may problema Russia. Kasi nung una mga sangkay, ang duda ko Ukraine po ang ayaw Kasi 'di ba? Talagang naninindigan itong si Zelensky na talagang hindi po pwede, kailangan ganito mangyari. Pero ngayon nagbago na yung tono Gusto na po niya natapusin ang gera pero ito namang sila Putin ngayon ang nagmamatigas.
So, anong mangyayari dito, guys? Diyos mio, Marimar. Well, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.